Senator Rodante Marcoleta aarestuhin sa Senado. At ito, dalawang senador, lalaki at babae, lilipat sa majority, sa bagong majority o sa kampo ni Gatchalian, ni Win Gatchalian. Naku po, eto na nga mga banateros, mga kabiyaya, isang mga nagbabagang balita at mamaya nga, alam naman ho natin na magkakaroon po ng hearing. Hindi lang ho natin alam kung sa loob ng Senado or sa labas ng Senado. Pero may banta, may warning kay Marcoleta. May warning kay Marcoleta dahil maaari siyang arestuhin anumang oras. Dahil dito sa isinampa sa kanyang plunder. Grabe, no? Grabing panggigipit. At ito pa yung isa na nakakagulat dito. Dalawang senador, lalaki at babae, lilipat sa kampo ni Gatchalian dahil baka matulad sila kay Senator Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa. So yung mga banateros, mga kabiyaya, grabe itong mga pag-uusapan natin. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So grabe, no? Patindi ng patindi, mga banateros. Kayo ba, mga banateros, ano po ang mga hinanaing nyo na mga nangyayari ngayon sa mundo ng politics world? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Hindi naman natin nalalahat. Siyempre, sobrang dami nyo. Hindi ko naman po kayang lahatin basahin yan. Yung iba, pag kasi may trabaho din ho tayo, hindi lang sa pagbablog, no? So may trabaho po tayo na, ayun nga, na minsan yun din yung ginagawa natin. Medyo tabingi yung screen natin. Maganda yung medyo pantay. Yan. So, hindi lang naman ito ang aking trabaho. Kaya minsan, kapag may konting oras, chinecheck ko po yung mga sa comment section at binabasa ko yung komento nyo. Alam nyo, napakahalaga po ng komento nyo. At kadalasan, dyan din po kami kumukuha ng mga idea. Kasi nga, hindi ho naman ho tayo buwabase sa personal na issue ng mga korap na gobyerno, sa gobyerno. So, bali, yung hinanaing ng taong bayan, doon po kami humuhugot ng aming mga kadalasan sinasabi dito sa mga vlog namin. So, talagang rekta ho kami. Kung ano yung opinion nyo, yun yung binabasa namin, yun yung pinagdudugtong-dugtong namin, at yun din yung mga ipinaglalaban namin dito. So, yan ang ginagawa natin palagi. So yung mga banateros, no, kahapon po ay ang upload ho natin ay etong senador, etong dalawang senador na may mga viral video. So hanggang ngayon kinukulit pa rin po ako ng mga netizen kung saan daw mapapanood. So sinabi ko naman na at panoorin nyo na lang ho doon sa video ko kung saan. Sinasabihan nga nila ako na na pabitin daw. Una-una, yung sa mga hindi nakakaalam, bawal ko pong ipalabas dito sa YouTube channel ko yun. Diba? Hindi naman po ako kasing tanga ng mga loyalista. Baka biglang mawala tong etong ating isa sa mga kahit papano ay pinanghuhugutan ng pangbayad ng mga bills, di ba? So, hindi po pwede ipalabas dito. Yung kaya nga ibinigay ko na sa inyo yung pangalan kung saan nyo pwede siyang panoorin. So, bahala na kayong maghanap dun, di ba? So, yung iba naman nakita naman yung site. Kaso nga lang yung iba, hindi nila makita yung video. So, nawala din sa isip ko kung anong title nun. Basta dun lang din naman kasi makikita yun. No? At wala naman, alam ko, wala nga title yun eh. So, kung gusto nyo talaga makita, hindi panoorin nyo. Pero kung ako po ang tatanungin, meron po talaga din. No? Meron po talaga. Kaso nga lang, hindi ko mawa 100% sure na kung senador ba natin yun talaga. Pero may hawig talaga siya, mata, yung muka, no? At hindi siya AI, hindi siya AI na video. Talagang tao talaga. Yung nga lang parang mga 80% na totoo, 60% na hindi. Kasi parang may napansin ako, medyo parang bata pa yung lalaki sa video, parang hindi angkop sa edad niya ngayon. Pero kung siguro mga lumipas mga 5 years ago, yan, maaaring siya talaga yun. Pero kung ngayon, ay hindi siya yun. Oo, malayo na.
Malaya na sa kulubot ng balat niya. So yung mga banateros, no, grabe na ho. Mamaya lamang ay magkakaroon na po ng hearing sa Senado. So, grabe na naman, may bakbakan na naman na mangyayari. At may mga, tawag dito, pananakot na naman na gagawin at may mga panggagago na naman na gagawin sa atin. Paanong panggagago? Katulad lamang nung ginawa nung nakaraang hearing. Nasabi ng kampo ni Gatchalian na etong mga 18 Brave Marine daw ay hindi daw sumipot. Samantalang naka-live at alam na alam natin na ang 18 Brave Marines ay nasa baba lang ng Senado, ayaw paakyatin. 'Di ba? So, sino ba na magpababa ang bawat senador doon ng isa sa mga staff nila para dalhin ang 18 Brave Marine doon sa hearing? Ba't hindi nila magawa-gawa? Samantalang si Senator Robin nga, nasundo niya pa ang 18 Brave Marine. So, ano na naman kayang panibagong kasinungalingan ang gagawin dyan sa Senate Blue Ribbon Hearing? At speaking of Senate Blue Ribbon Hearing, may matinding balita nga po dyan. No? Eto, may kita nyo dyan sa screen, mga banateros, mga kabiyaya. Sen Tulfo, walang balak na ulitin ng investigasyon sa flood control scam. Patay na. So lumabas din ang katotohanan na ayaw talaga nilang imbestigahan itong flood control scam, mga banateros. May kita nyo dyan, kitang-kita naman dyan, di ba? Kitang-kita naman ho dyan sa screen. No, hindi to fake news, ha? Wala umanong balak si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ulitin ang investigasyon sa flood control na nagresulta sa mga ebidensya laban sa halos 9 hanggang 10 senador. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na mismong si Ombudsman Boying Rimulya na ang nagsabi na hindi na dapat mangialam ang mga senador sa investigasyon. Ayon kay Tulfo, nagawa na umano ni Senador Panfilo Ping Lacson na makapagpasa ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Ombudsman Remulla was already spoke that Senate should not. We are only in aid of legislation, ani ni Tulfo. Matatanda ang ilan sa mga napangalanan sa investigasyon sa flood control ng Senado ay sina Senator Jinggoy Estrada, Escudero at Joel Villanueva. So kasama na rin diyan si Erwin Tulfo. So ngayon hindi daw pala iimbestigahan. So wala pala tayong aabangan diyan. No, so wala na pala tayong aabangan diyan sa mga hearing na yan, no? Mga banateros ng fake hearing na yan. Kasi nga, ang katwiran nila, kasi nga, doon sa panahon ni Ping Lacson, puro lang naman mga against or hindi, yung mga senador na hindi kayang pasunurin ng administrasyon, yung mga nabulgar na pangalan doon. Pero, ang malupit dito, yung nag-imbestiga si Marcoleta dito at si Pia Cayetano, nambulgar naman ang mga nasa kampo ng ng tinatawag na BBM senators. So ngayon hindi na nila pag-uusapan yan kasi nga nabibisto sila lalo. So anong connect nun? Tsaka ang pinakamalupit pa dito sa sinabi na ayon kay Tulfo, nagawa na umano daw ni Ping Lacson. Si Boying Rimulya daw ang nagsabi na hindi na dapat mangialam ang Senado. So anong kwenta nyo pala dyan? Anong kwenta nyo dyan? Tangina nyo. Anong silbi nyo? Anong silbi nyo mga hayop kayo dyan? Tangina. Nakakagago no? Sabi ng ombudsman, hindi na daw dapat mangialam ang Senado. Anong gagawin ng Senado dyan? Kaya nga may Blue Ribbon Committee dyan kadalasan Ay, nako po. Wala na talaga to. Mga banateros, huwag na tayo umasa talaga. Takot dahil na talagang nabingo sila ng gusto. At ang daming lumabas na issue sa kanila. Ngayon,
Eto, gumawa sila ng paraan na para hindi na matuloy ang investigasyon sa tawag dito sa flood control sa flood control scam. Ang tindi, no? Oo, grabe. O eto, panoorin na, basahin natin, sabi ni Senator Cayetano. Blue Ribbon hearing ng kampo ni Cayetano gaganap sa labas ng Senado. Ay, grabe to Kinumpirma ni dating Ana Kalusugan, Party List Representative Mike Defensor, ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Hunyo 16. Mamaya. O ngayon. 26 alas 10 ng umaga sa Double Gym EDSA Garden Event Place. Ay, grabe to. Sa kanyang panawagan, hinikayat ni Defensor ang publiko na makita at suportahan ng pagdinig. Gayon din ang tinatawag na Brave 18. Karagdagang 14 na testigo at mga senador na kabilang sa grupo ni Cayetano. Ayon sa kampo ni Cayetano, ipagpapatuloy nila ang investigasyon kaugnay ng mga flood control projects upang marinig ang lahat ng testigo at mailabas ang katotohanang issue. So kahit pala anong gawing na pagsarado diyan sa Senado, so tuloy-tuloy pa rin. So ito ay good news po, no? So mamaya natin yan malalaman. Kaso nga lang, may napanaginipan ako dito. Sana hindi gawin at sana hindi mangyari. Na itong, kasi alam na rin po ito ng kampo ng mga demonyo. No? Alam na ng kampo ng mga demonyo na magsasagawa talaga ng hearing sila Cayetano kahit na hindi sa loob ng Senado. So ang gagawin, guguluhin daw yun. At may parang mauulit daw ang Plaza Miranda bombing. Ewan ko yan ay isang panaginip lamang. Sana hindi magkatotoo. No? Nakakatakot din. Tsaka kawawa din yung mga inosenteng madadamay. At lahat naman halos na pupunta doon ay inosente naman. Samantalang, ito pa, basahin pa natin. Breaking news, Marcos Jr. nagpapatawag ng special session ng Kongreso sa Hunyo 17. Formal nang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sa isang special session sa Hunyo 17 upang agarang talakayin at maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas at aksyonan ang mga nakabingbing usapin ng pamahalaan. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, inatasan ng Pangulo ang Congress na pagtuunan ng pansin ng mga priority measures sa edukasyon, kalusugan, social protection at iba pang programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino, kasama rin sa layunin ng special session ay pagbibigay daan sa Commission on Appointments upang matalakay at mapagpasyahan ang mga nakabingbing appointments sa gabinete, militar at foreign services. Dumating ang hakbang sa gitna ng pagpapatuloy na usapin kaugnay sa alitan sa liderato ng Senado. Alam nyo, may nabalitaan ako dito. Kunwari, special session para sa kalusugan, pangkabuhayan, pero yung totoo daw iba daw ang pag-uusapan dito. Galing! Ang galing ng mga kupal! Ito to, alam ko. Dito matatawa kayo, matatawa kayo dito. Tulho! Muntik na maging tulo, Tulho! Ang sagwa naman itong tandem na to, putang ina. Ito Tulho sa 2028. Bakit ba tulho? Ito Isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes III ang posibleng tambalan ni Sen. Risa Hontiveros at Sen. Erwin Tulfo para sa darating na 2028 national elections. Sa isang panayam
inihiyag ni Trillanes ang kanyang mungkahi na magsanib puwersa ang administrasyon at ang tinatawag niyang middle forces sa formasyong ito. Nakikita niya na si Hontiveros bilang standard baser o pambato sa pagkapangulo, habang si Tulfo naman ang magiging katandem nito. Niliraw rin ni dating senador na wala siyang planong tumakbo sa 2028 at mas pipiliin niyang ibuhos ang suporta sa kandidatura ni Hontiveros. Tulho. Putay lang, sagwa, gago. Butik lang kasi alam niyo kung bakit ako natatawa. Kasi di ba, na-issue si Tulfo sa babae. So kadalasan, at hindi lang naman sa babae nangyayari to. Kadalasan di ba kapag parang may sakit yung babae, magkakatulho ka. Tangina nyo, ang sakit ng pangako sa inyo. Ayop na yan. Ito na ata ang pinakapangit na tandem sa kasaysayan ng Pilipinas sa tulho. Wala na silang maisip eh. No? Gago, abuta, tulho, abuta. Pero sige. Excuse me. Alam nyo, wala namang problema. Wala namang problema dyan kasi unang-una, yung pagtakbo bilang presidente at vice-presidente para naman sa pangkalahatan yan. Wala namang problema, hindi naman pinagbabawalan yan, hindi naman yan tawag dito, wala namang paglabag sa batas dyan. Kahit ako, pwede kong gawin na tumakbo ako ng vice-presidente, presidente, pangkalahatan naman yan. Walang problema dyan. Ang problema dyan, kung mananalo ba kayo? Pero may chance ang manalo. Halimbawa, etong Tulfo tsaka Hontiveros magtandem sa 2028. May posibilidad na manalo to kung hahawakan to ni Marcos. Bakit? Ay syempre, hawak nila ang Comelec. Yahoo! Sure ball win yun. Oo. Yung mga natatalo nga, napapanalo ng Comelec, kayo pa kaya? O, di ba? Galing-galing. Ay, nako, tulho ang puta. Buisit, no? Sobrang buisit. So, mga barateros, dahil nga yan, eto, no, dahil nga dito sa special session na to, ang galing talaga. Kailan lang po diniklara ni Pangulong Bongbong Marcos etong usapin mapatungkol po sa special session na mapag-uusapan. Pero matagal na ho naming na-interview si Congressman Mike Defensor. So, sinabi niya to bago i-proklama ito ni Marcos Jr. So, ibig sabihin totoo. Totoo itong pahayag ni Congressman Mike Defensor about sa special session. Binubulag lang tayo na kunwari para sa kabuhayan at edukasyon, pero ibang special session po itong gagawin talaga nila. Para lubuso nating maunawaan, ito po yung video at ating panoorin. Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kung Mike, anong next na mangyayari? Kaninong blue ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na blue ribbon?
Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una sa upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po yung nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Avellino versus Cuenca. etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum gagawin nilang, ang membership ng Senado gagawin nilang 22 na lang. Sandali Ang ko, mabigat po- linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinsa yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila.
So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw eh. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado eh. Kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pati yung impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman ho yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na-resolve tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, ano? Kakaiba talaga sa Senado, no? Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako'y nagugulat. Maging yung pagpasok ko doon sa Senado nung unang araw, nung 18 Marines. Pero mo, hinaarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit, 5 meters away, sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, lika na, parang iniisip ko, no, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi nilang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat, dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa eh. Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko nababanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan eh. Dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit. Kung Mike, may balita kasi ako na hindi daw pinapasok ang mga staff ni Senator Bato. Nabalitaan niyo po ba yun dyan? Hindi daw pinapapasok ngayon ang mga staff ng opisina ni Senator Bato? Hindi ko sigurado kung lahat sila, pero bilang ang pwedeng pumasok. Bilang ang pwedeng pumasok sa Senado. Hindi ko lang alam kung lahat sila sa opisina ni Senator Bato. Kung Mike, sa tingin nyo po, itong nangyayari ngayon sa Senado, kagustuhan ba to ng BBM senators o mismong si BBM ang may kagustuhan nito? Para sa akin, para sila umararte ng ganyan, kay Presidente mismo yan, kay President Bongbong Marcos. Kasi nakita mo naman nung nagkaroon ng pagkakaroon ng pagpalit ng liderato, walang kagatol-gatol. Sinasabi lang, we recognize the Senate presidency or the leadership of Sherwin Gatchalian. Pagkatapos narinig may Kongreso, we recognize the leadership of Sherwin Gatchalian. Hindi ko makita kung saan nanggaling yung batayan na yun. Malinaw ang ating saligang batas. 13 senators. Di ba? Maligaw ang sa ating saligang batas, ang rules ng Senate
ng ating Senado para ikaw magkaroon ng majority 13. So babalikan ko muna yung quorum. Naalala nyo kay Senator Soto, nagsabi sila yung virtual voting, magbotohan, nag-walk out ang minority. Wala doon si Senator Chis eh. So 12 lang sila. Sabi ni Senator Soto, I would like to question the quorum. Dahil 12 lang sila, nagpaubaya ang mayorya. Dahil wala nga si Senator Chis. At that time, kasama lang si Senator Chis, dapat 13 sila. So, nung sabi ng ganon, hindi tinuloy ng mayorya kasi 12. So, pagdating naman sa kanila, nung 12 pa lang sila, sabi na nila kaagad, meron kaming quorum sa 12. Eh sila nga yung question noon, ilang araw lang nakaraan. So, anong ibig sabihin? Kung meron pong 5 sa minority at merong 8 sa majority, yan ay quorum na. Quorum na po yan. They can already conduct business because that is 13. Pwede na sila magpasa ng batas kung ano man kailangan nilang gawin. Pero para palitan ang Senate President at si Speaker pro tempore, ang Sergeant at Arms, at saka ang Secretary of the Senate, kailangan nila 13 ang bumoto. So kahit na 13 tong nandito sa plenaryo, 8 at 5, hindi sila pwede magpalit ng mga opisyalis. Pero nakita nyo, ginawa nila, nagpalit sila ng Speaker Pro Temp, nagpalit sila ng SecGen, nagpalit sila ng Secretary of the Senate. So talagang mali, kahit saan ko tingnan. Yun lang, hindi ko na kailangan magpalalim pa sa batas. Yun lang rules ng Senado at yung rules ng yung ating konstitusyon at yung rules ng Senado, klaro na. Ang quorum is 13. So sa madaling salita kung ngayon, ang dapat kilalaning Senate President is si Senator Cayetano pa rin. Pero Senator Cayetano. pero bakit kanina po parang yung trabaho, yung pirma ni Senator Cayetano, katulad halimbawa doon sa mga sweldo ng empleyado, si Senator Gatchalian ang pumirma. Valid po ba yun? Hindi pa yun. Etong ginawa nila ngayon na sinara ang Senado, yung pagpasok pa lang namin, sinara ng Sergeant at Arms, illegal po lahat yun. Dahil yung po lahat ay dapat nasa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung sinabi ni Senator Gatchalian na work from home, walang magtatrabaho dito, walang hearing dito. Illegal po yun. Lalo tigit pa yung sinasabi ninyong pagpirma sa sweldo. Dahil yan dapat kay Senate President Alan Cayetano yan. Para namang insulto naman yun. Para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya iyan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa. Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka ba? Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Atty. Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Atty. Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Bilhin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis. Yun din po, pinatawag po ng NBI at hindi daw kayo sumipot. Bakit daw hindi kayo sumipot? Yun na nga, banat pa ang issue ko. Bakit naman binibigyan nila ng halaga yung kwentuhan na dalawang kwento? Diba? Ikinwento daw dun sa nagkwento, tapos sila ngayon na nagkikwento at dahil doon mag-file sila ng kaso. Para namang insulto naman yun. Para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya iyan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa. Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka ba? Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Atty. Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Atty. Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Bilhin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis na nagkwento lang sa iyo ang ikinwento daw ng isang sundalo.
Pwede bang yun ang maging pag-uusap o pakikipagdebate ng sambayanan? Diba? Yun ba ang tama? Parang ano nga eh. Wala. Isang kwentong walang kwenta. Kung ano yung kaso na ikakaso ninyo dito kay Matibag aside from libel? Meron ba kayo iba pang kakaso diyan? Pag-uusapan namin ni Attorney Ferdito Pasio ang tungkol dito kasi may mga nabanggit na siya, hindi ko pa naman siya nakakausap. Nakausap ko kasi siya before the filing. Ang sabi sa akin ni Attorney Topacio, at sabi ko, anong tingin mo? So sabi niya, siya daw ay, ako daw, kung pupunta pa ako, sabi ko, anong tingin mo? Sabi niya, parang walang kakwenta-kwenta na to eh. Kasi di ba ito din, yung dating patawag sa amin. Naalala nyo, Banat, yung 18 Marines, pinatawag kami, magkakasama kami. Pinauwi na nga nila ako noon eh. Kasi ang gusto nila daw i-determine at that time ay yung aking pagkatao kung sino ako. So tinanong ni Attorney Ferdinand Pasio, do you know Mike Defensor? Oh yes. Oh, do you have any questions? Do you have any doubts about him in person? No. O can we leave? Sabi, oo. O yun na yun. Tapos ito na naman. Mahirap naman yung ganyan na parang ginagamit naman nila masyado yung ahensya para sa panggigipit ng taong bayan. Hindi naman ata tama yun. Hindi ata kayo na-inform at kung na dati po kasi talagang nasa showbiz yan si Director Matibag. Kaya mahilig sa chismis. Dati po yung artista eh. Iba pagkakaintindi niya doon sa director, baka akala niya para siyang si director niya. Gumagawa siya ng mga malulupit na mga pelikula. Pala action, no? Action yung ginagawa niya ngayon. Pero, at kung naiinis po kasi si Sir Jack dahil nung pinatawag siya sa NBI, siya pumunta, kayo hindi daw. Anyway, Kong, si Manong Chabit, napanood ko yung video niya, sinubukan daw siyang i-areglo. Alam ko na ikaw, di kayo magpapa-areglo eh. Pero may sumubok na ho ba? Dahil sa sobrang ingay ng pangalan nyo ngayon, may sumubok na ba na i-areglo kayo para manahimik? Ang parati lang sinasabi, Pastor, sa akin noon pa, pwede bang itigil mo na yung Rage Coalition na pinangungunahan ni Mayor Baste? Hindi ko naman ayoko magsabi na galing ba yan sa taas o may pinanggalingan. Pero siyempre, ang representasyon ng mga kausap ko ay galing sa taas ang mensahe. O ito naman ay galing sa mga tao na maaaring gumawa ng desisyon tungkol dito sa mga nangyayari. Ang pangalawang binabanggit nila, kung maaari, huwag ka na magpresenta ng mga sundalo. Alam mo, dun sa dalawang bagay na yun, ang sagot ko, paano ko ihinto ang Rage Coalition na ang mga tao mismo natutuwa at nais silang magkaroon ng liderato sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Kahit ay tanggalin niyo ako dyan, pupunta ang mga tao para itaguyod ang liderato ni Mayor Baste sa koalisyon at pagsasama ng lahat ng organisasyon na sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte, kay Pangulong Duterte sa dating presidente, karamihan naman talagang doon ang galing, at kay Mayor Baste Duterte. Doon sa pangalawa, yung sabi nilang itigil ko yung paglabas ng sundalo, katulad ngayon, yung 14, hindi ko naman to kilala. Hindi ko alam saan ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero itong mga to, sabi ng 18 Marines, kasamahan nila. At magsasalita din doon sa kanilang kaalaman sa pagdi-deliver ng pera. So paano ko makokontrol itong mga bagay na to? Siyempre, tayo naman, di ba? Wala naman tayong kaaway eh. Ayaw naman natin magkaroon ng personal na mga kaaway. Pero gusto natin i-resolve yung issue ng korupsyon. Kailangan may managot. Ang laking pera nito, may mga namatay. May mga napinsala. May mga negosyong nasira. May mga bahay na nasalanta ng baha, ng bagyo. Yung ba pwede tayong tumahimik dyan? Yan naman yung panawagan natin eh. Pangalawa, gusto natin maibalik kahit papano yung perang nanakaw sa bansa. 1.7 trillion ata, kung di ako nagkakamali, ang total ng pinag-uusapan nating pera. Yung ba wala sa interes ng bawat Pilipino na mapanagot ang mga nagnakaw at maisoli ang pera? Yun lang naman ang sinasabi natin. Ba't sila nagagalit? Baka kaya sila nagagalit dahil kasama sila doon sa mga tao na pinagbibintangan nagnakaw o kumulimbat ng pera ng Pilipino ng ating gobyerno. Kung Mike, balikan natin kanina yung yung about dun sa supwena ng NBI. Paano po pag ginamit po ng NBI yan tapos bigla kayong arestuhin?
bigla nilang gamitin na hindi ka sumipot, alam na natin pwede mangyari yun eh. Pwede nila palang gawin. Alam mo, wala akong ano dyan, Kosa, hindi ako natatakot sa mga pananakot nila. Kailangan natin talagang tumindig eh. Pag natakot tayo, wala nang kikibo. Pag natakot tayo, hindi lang ngayon ang nakawan. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang dito sa administrasyong slow, sa susunod na administrasyon, maging mga senador at mga congressman, wala nang matatakot kasi alam nila lulusot. Pati itong mga DPWH, pag nakita nila yung mga kasama nila, wala naman pala, kaya pala natin to. Magiging tuloy-tuloy na to. Pag hindi po tayo tumindig at tayo'y nagpatakot, wala na mangyayari. Ganito na ang magiging palakad sa ating bansa at patuloy na masisira ang bansa natin. Kaya sa akin, sa atin, mga banateros at lahat ng ating mga kasama, huwag po tayong patakot. At doon pa sa mga gustong mga sumama sa atin, sumama po kayo at kailangan po nating lumaban. Wala tayong kaaway na personal. Kahit na po sa politika. Wala akong problema kung anong politika ninyo. Pero itong korupsyon, panagutin natin yung mananagot. Panagutin natin yung mga nagnakaw. At itong pera, kahit papano, hindi naman lahat mababalik pa sa atin, pero kahit papano maibalik natin at magamit ng mga mahirap, magamit ng taong bayan. Ay, grabe talaga, no? Biruin nyo yun, ha? Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung interview namin kay Congressman Mike Defensor is matagal na po yan. Hindi naman sobrang tagal. Siguro mga one day, tapos mas nauna siyang isang araw bago magdeklara ang palasyo ng special session. Ngayon, eto, bantayan daw natin ito dahil talagang may gagawin silang mekos-mekos. Talagang may gagawin silang karumal-dumal dito sa sa special session na to. Kasi ipapatawag daw lahat ng senador. Ngayon, may dalawang senador na hindi makakadalo dyan. Si Senator Jingo Estrada dahil nakakulong at si Senator Bato de la Rosa. So 22 lang ang makakadalong senador. Pupolitikahin daw nila talaga yan. At may mga gagawin daw silang katarantaduhan dahil dyan. Nako, mga banateros. Yan yung isa sa mga bantayan ho natin. Isang bantayan natin na talagang manmanan natin tong gagawin nila na to. No? Talagang buti na lang talaga may mga tao pa na katulad nila Congressman Mike Defensor na walang takot na ibalita sa atin yung mga katotohanan. So ito, mabunta na nga rin tayo dito mga banateros dito sa dalawang senador na maaaring bumaliktad. Lalaki at babae. Yan, may kita nyo ho dyan. Sa ating screen, trabaho na para sa bayan. May isa na ang gusto niya lang ay magtrabaho. Pero dahil ito ang problema niya, baka mabugbog siya ng mga basher at troll, hindi niya alam. Pero ang kanyang pamilya gusto na siyang pumasok at magtrabaho. O yan So, ito pa po yung isa na pag-uusapan natin, no? Magkapatid na Sen Mark at Camille Villar nakatakdang imbestigahan ng opisina ng Ombudsman Remulla. Ibinahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang nakatakdang silang silipin ang umano'y pagkakasangkot ng magkapatid sa senador na Mark at Camille Villar sa pagkakaantala ng LRT1 extension project sa Cavite. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na meron silang mga impormasyong na nakuha na nangingialam umano ang magkapatid na senador sa nasabing proyekto at gusto na idaan ang proyekto sa kanilang mga lupain. Ayon kay Remulla, gustong umanong idaan ng mga Villar ang LRT1 sa mga lupain nila sa C5 Road sa Las Piñas bago ito idaan sa Bacoor, Cavite. So ito pa yan, meron pa huyan dito. No? Dagdag pa niya, nananatiling umanong nakahinto
ang proyekto sa bahagi ng Sukat Parañaque habang iniimbestigahan ang mga ulat na may nais na pagbabago na ruta dahil sa mga lupang maaaring madaanan nito. Sa kasalukuyan, wala pang nilalabas na pahayag sina Sen Mark Villar at Sen Camille Villar kaugnay sa mga paratang na binabanggit ni Remulla. So talagang eto naman ang isusunod nila mga banateros. Etong mga Villar, etong magkapatid na Villar at dahil nga dyan, maaaring bumaliktad na nga lang itong dalawa na to para hindi sila makasuhan. Kagaya ng ginawa nila Escudero at Villanueva. Nako, grabe talaga, no? Samantalang ito, may babasahin pa po tayo. Sen Marcoleta nakatakda umanong arestuhin dahil sa kasong plunder. Former NTF-ELCAC spokesperson, ibinunyag ni dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy ang kanyang nakuhang impormasyon tungkol sa posibilidad na paghuli kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Sa kanyang post, sinabi ni Badoy na maliban kay Marcoleta, posible ring umanong hulihin sa susunod na linggo si dating Lusugan Party List Representative Mike Defensor. Mangyayari umano ang paghuhuli sa dalawa sa susunod na ngayong linggong ito. Hindi naman napigilan ni Badoy na batikusin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang post. Anya ni Badoy, Bongbong Marcos, umurong na itlog mo, no? Andito na ang Perles 14, ani ni Badoy. Grabe, no? So, yan ang bantayan natin mamaya mga banateros, mga kabiyaya. Dahil mamaya mangyayari yung hearing sa, hindi ko alam kung saan lugar. Pero sabi nila sa, ano ba yung sinabi nila kanina? Anong lugar yon? Sa, saan bang lugar? Hanapin natin sa Double Gem Edsa Garden Event Place. So, diyan daw gaganapin etong hearing na to. Di ko po alam kung 100% na legit to, ha. Pero i-update ko na lang po kayo, abang na lang po kayo sa Facebook page ko na JJ Banateros or dito sa YouTube, yung mga uploads po natin dito at baka sakaling makapunta din ho tayo doon at makasuporta. Alam nyo ito rin, ha, sa paglilinaw po, kasi may mga ako minsan nagtitimpi lang ako sa ibang may mga supporters kasi rin ng DDS na medyo mapagbilang ho. Minsan kasi nakakarinig ako na sinasabi na, "Uy, wala naman kayo palagi dito, Banateros. Nasa bahay nyo lang kayo, nandun lang kayo nagbablog, hindi naman kayo bilad sa init, hindi naman kayo nakikipagsabakan sa rally dito." Totoo naman ho, totoo na bibihira kaming magpunta. Totoo pong hindi kami nakikipag sa rally. Kadalasan minsan pupunta po kami, maya-maya aalis din po kami. Ito po yung matinding dahilan. Ang matinding dahilan ng Banateros Brothers, kung mapapansin nyo kadalasan, hindi kami sabay-sabay na magpunta or iilan lang or kadalasan ako lang. Unang-una po, ang Banateros Brothers is tad-tad na ho ng kaso. Anytime pwedeng hulihin ng isa sa amin, sige, sabihin nyo na hindi ako dahil wala naman akong kaso. Sabihin ko yung ibang mga kasamahan ko, lahat po yung mga kasamahan ko may mga kaso na ako na lang po ang nagbubukod tanging wala. At hindi ko rin naman din pinangarap na magkakaso dahil mahirap po yan. Hindi ho pwedeng agad-agad na pumunta ang Banateros Brothers doon sa mga event na yon. Una-una, i-check pa namin kung safe ba. Kung si Senator Bato de la Rosa nga walang warrant of arrest na kaso dito, na galing dito sa Pilipinas, dinadampot, inaaresto. Kami pa kaya na isa sa mga na ordinaryong Pilipino lang na kumakalaban sa Administrasyong Marcos dahil sa walang yan na ginagawa nila? Hindi nyo ba naisip na anytime pwede rin nilang gawin sa amin yun? 'Di ba?
Kung hindi nila kami pinapansin, ba't nila kinasuhan yung mga kasamahan ko? So, ibig sabihin, mainit din sila sa Banateros Brothers. Kaya isa po yun sa dahilan kung bakit hindi masyadong nagpo-front ang Banateros Brothers. Pero nakikita nyo naman, kadalasan nandyan po ako. Kapag nandyan po ang isa sa mga Banateros, lahat na po, ano na po namin yun. Ayun na yung pinaka-team namin. Halimbawa, pag nandyan po ako, lahat po na po kami dun. Huwag nyo nang hanapin si ganito, huwag nyo nang hanapin si ganyan. At huwag nyo po kami sumbatan or bilangan na sasabihan nyo ko kami na kayo yung nagpakapagod, kayo yung ano. Merong lalaki doon, hindi ko lang siya pinapatulan, pero paulit-ulit niya sinasabi sa akin yan na kasi siguro may nakipagkamay sa akin noon, tapos sabi niya, sana sir matapos na to. Tapos sabi ko naman, sana nga rin matapos na to. Ngayon narinig niya yung usapan namin na ganun nung nandun ako sa Senado. Biglang sumagot tong lalaki na to na akala nyo talaga kayo yung palaging nandito. Gumanon sa akin. So doon naman wala naman ako masamang loob sa kanya. Yung nga lang, ang pangit lang noon parang nagbibilang siya ng kanyang ginagawa. So, kung ikaw nasa kondisyon ng Banateros Brothers, ewan ko na lang kung kung ano yung gagawin mo, no? So, yun lang, hindi po ako nang-away ng kapwa ko DDS supporters, DDS vlogger. Akin lang, nililinaw ko lang po. No? So, bukas, baka nandyan po ako, hindi po ako magsasalita agad na napupunta ako dyan, baka. No, bigla na lang po ako susulpot or basta hindi po pwedeng ako magsalita or hindi po kami pwedeng magsalita nung ano oras kami nandyan na pupunta sa isang lugar dahil napakadelikado po para sa amin. Sana maintindihan nyo po mga Banateros. So yun, mga Banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros